Pasensya na po no sa topic na ito. Sana po ay hindi po kayo magagalit dahil po ay marami po nagtatanong guys tungkol po sa mga bakla daw. Kung saan po daw mapunta yung kaluluwa, sabi po nila gusto po nang ipatanong kasi meron po daw silang mga anak na bakla. Kaya huwag po kayong magalit dito guys, subukan lang po natin sa kaibigan. Kasi po sabi po nila, Itiit, pwede po bang itanong po niyo sa kaibigan po yung duwende kung totoo po ba yung nababasa po namin sa Biblia, no? Kung ang isang bakla po daw ay mapupunta po ba talaga ang kanilang kaluluwa sa dagat-dagatang apoy, patay na. Tugunan ko lang po guys hindi po ito personalan, no? Kung ano man po ang ipinapaabot ng ating kaibigan, yun lang po din ang ipapaabot natin. Magandang araw po kaibigan. Siya ay si tatay. Tay, okay lang ba ni tay nga mayroon pong nagtanong ba? Marami na po ito nagtanong sa atin. Kasi dahil po sa dumadaming mga bakla ngayon, mga bakla, pasensya na po kayo hindi po ito personalan Tugunan lang natin yung mga magulang kasi meron po silang anak, no? 3 na bakla at saka meron pang tumboy. Gusto ko lang po itanong sa kaibigan kung meron po nakabasa nito na alam po ba nyo guys na meron po tayong mababasa doon sa ibang bansa, manyata yun, sinunog, no? Yung Gomora, no? Kaya i-share po natin sa inyo para po siguro gusto po nila na disiplinahin po siguro ang kanilang anak. Kung ano man po ang ipapaabot ng ating kaibigan, ayop na di kayong magalit kaibigan. Ang ato ang topic patungkol po ito sa bakla kasi nabasa man ko nila ba nga gusto po nilang malaman kung ang bakla ay totoo po ba na pag namatay po sila ay mapupunta agad ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Guys, pasensya na po kayo Sabi po ng ating kaibigan, Itiit, wag na lang po natin ipaabot po yung ganito, baka po sila ay masaktan. Pero sabi ng ating kaibigan, ipaliwanag lang po natin ang nangyayari noon at ngayon. Ano po talaga kaibigan? Ito po ang sabi ng ating kaibigan, no? Kayo na lang po magusga. Kung meron po kayong nababasa dyan tungkol sa Gomora, no? Alam na po ninyo kung ano po ang ibig sabihin yan, no? Sabi po ng ating kaibigan, kung ano man po ang ating gender, huwag po natin baguhin, no? Huwag po daw natin baguhin. Kasi alam nyo po, no? Kasalanan po talaga na ginawa ng Panginoon ay kung ano man ang gender mo, yun po talaga dapat po ang gagawin. Huwag baguhin. Di ba kaibigan? Gusto pong malaman nila kung maiimpyerno po baka agad talaga yung ano. Nako po. Sa lahat po ng mga magulang nagpatanong sa atin, hanggat kaya pa ninyo na disiplinahin, kung natatakot po kayo na matulad po doon sa Gomora, no? Yung nangyari po doon, pinarusahan, at saka yung mga babae, no, na ang kanilang damdamin ay naging lalaki na. Sa totoo lang guys, kung aming ipapaliwanag, pero ayaw po namin na lahat-lahatin po natin, no? Baka po mayroong masasaktan. Basta ang sinabi ng ating kaibigan, huwag natin baguhin kung ano man po ang ginawa po ng Panginoon. Kasi po, sala yun di iPod, no?
Kaibigan, meron ako itatanong. Doon sa inyo, meron po bang mga bakla at tumboy? Wala po daw guys, no? Wala. Bawal sa kanila. Sa lahat po ng makapanood nito, kung ano man ang gender po ninyo, kung binabae man mo o nilaki, no? Kami po ay humihingi sa inyo ng pasensya dahil po ay mga magulang po ito na nagpatanong, kasi meron po silang mga anak na ganyan din po ang inyong mga damdamin, no? Kaya wag po nyong ikakagalit po itong ipinapaabot po natin. Ang sabi ng ating kaibigan, kung gustuhin man namin na ipaliwanag, kung binago man po ninyo ang inyong kasarian, no? Mahirap na, baka po marami pong magagalit sa atin. Basta sinabi po ng ating kaibigan, wag po ninyong baguhin kung ano po ang inyong gender dito sa mundo. Kung ano man po ang ginawa ng Panginoon, kung ano po ang pagkatao ninyo, kung kayo ay lalaki, no, dapat po maging lalaki. Kung kayo ay babae, dapat po ay babae. Kung alalahanin po natin yung nangyari po doon sa Gomora, no, ito po talaga ang katotohanan. No, kayo na lang po bahala. Nasa inyo lang po kung di nyo kaya na baguhin, no? Kanya-kanya man po tayo ng kaligtasan. O ang sa amin lang, tutugunan po namin kasi 16 years old and 14 years old at 21 years old po yung anak niya, na nagtaka po siya, wala naman po silang kalahing agi, di ba, tay? O sila po talaga ang nag-umpisa dito guys, kung bakit po natin na itanong. Kaya kung sino man, mayroong man akong mga followers na ganito po yung kasarian ngayon, kayo na lang po ay magpasensya. Hindi naman po tayo nang babastos kung ano man po ang inyong kalagayan ngayon. Hindi po. Basta hindi kami mag-judge dahil po lahat po tayo dito ay makasalanan, no? Kahit po ay ano man kayo ngayon, kung hindi pa man handa na kayo ay maging totoo, sana po pagdating ng panahon tayo ay tumanda, no? Walang mawawala, no? Kung tayo ay muling magbago. Kasi sabi po ng iba, hanggat buhay ka, lalo na pag pinagsisihan mo yung mga ginagawa mo na ganito, ay pag tinanggap mo yung Panginoon ay matatanggap ka ng buong buo at pwedeng linisin ang ating kasalanan. Kaya hindi po ako mag-judge po sa inyo na yung kasarian po ninyo ay ganyan. Kasi po kahit ganito po tayo, ako tunay na lalaki, pero hindi ako makapagsabi na perfecto akong tao, no? Lahat po tayo makasalanan. Kaya gusto ko lang na ipaabot sa mga magulang hanggat makaya pa, no? Ano na lang, di ba kaibigan? Oo. Pasensya na po kayo kung yun po ang topic natin, no? Tungkol po ito sa mga magulang dahil nagkaanak po sila ng gift, no?